May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad, dito't pilak bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, mulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Okay, hello po sa ating lahat at sa lahat ng ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Narito naman po tayo sa pagpapatuloy sa pagtalakay sa aklat ng Job. Napakaganda po ng mga naging talakayan namin sa mga kahapon. Maraming mga natalakay tungkol dito sa unang 7 chapters ng aklat ng Job. Pero mayroon lang po kasing may nais lang kaming balikan na hindi masyadong nabigyan ng panahon sa pagtatalakay. Itong nasa chapter 4. So, balikan lang muna natin ito kasi ito yung sinabi ng mensahero na may nagpakitang anino kay Elipas. So, sa mga mababasa natin sa mga corrupted na version, ang nakalagay po dito ay mga kaibigan ni Job, itong sina Elipas, si Bildad at si Sohar, mga kaibigan. Pero sinabi dito ng mensahero na sila pala ay mga devil's advocate. So dito po sa chapter 4 verse 14, sabi dito, isang multo ang dumaan. Sinabi dito sa verse 12, nagpatuloy sa Elipas sa kanyang pagsasalita. Sa kalagitnaan ng gabi habang ang mga tao ay nahihimbing sa gitna ng nakagagambalang panaginip, isang multo ang dumaan sa aking mukha at ang lahat ng balahibo sa aking katawan ay tumindig. Sinidlan ako ng takot at panginginig na yumanig sa aking mga buto. So dito po, sabi ng mensahero ay isang anino ang nakita nito ni Elipas. So nagpapakita lamang ito na hindi panig sa alahayam itong si Elipas sapagkat siya ay ginamit ni Satanas na maging tagapagtaguyod ng kanyang layunin, na ang layunin nito ni Satanas ay paghinain si Job, na i-discredit yung kanyang righteousness sapagkat sinabi ng alahayam dito na si Job ay isang matuwid at walang kapintasan. Okay. So, dito nabanggit yung multo sa chapter 4. At pagdating naman po dito sa chapter 7, sinabi ni Job sa verse 9, kung paanong ang ulap ay naglalaho, gayon din ang taong bumababa sa libingan ay hindi na bumabalik. Hindi na siya kailanman babalik sa kanyang tahanan. Hindi na siya kikilalanin ng kanyang lugar. Sinabi ng mensahero dito na kaya nasabi ito ni Job sapagkat sinasabi nitong ni Elipas na mayroong multo na nakita niya. So, dito, sinasabi ito ni Job na kapag namatay na ang tao at inilibing, hindi na siya pwedeng bumalik sa kanyang tahanan. Hindi na siya kikilalanin ng kanyang lugar. So kung may nakikita man tayo o mga naririnig na kwento tungkol sa mga multo na sinasabi ito ay ginagamit yung ating mga kamag-anak na namayapa na sinasabi nagpaparamdam o nagpapakita pa sa kanyang mga kamag-anak, sabi ng mensahero, hindi daw ito
totoo sapagkat hindi na bumabalik ang isang namatay na. So, itong mga multo na ito na nakikita ng mga sinasabi ng ating mga ninuno na bumabalik ang mga multo at nagpaparamdam, si Satanas daw ito na ginagamit o ginagaya ang mukha ng ating mga yumao. So, ito po ang nais naming linawin na wala ng mga espiritu ng namatay na bumabalik. Okay, so magpatuloy po tayo dito sa Kabanata 8. Kung Kabanata 8, salamat Sis Dalia sa paglilinaw. Ito ang Kabanata 8. Ang kalahating katotohanan, kalahating kasinungalingan ni Bildad, yung half-truths. Pagkatapos ay sumali si Bildad sa pag-uusap. Makinig ka sa aking Job. Hanggang kailan mo panghahawakan ang ganiyang paniniwala? Walang saysay ang iyong mga salita. Hindi ba ginagawang baluktot ng iyong alahayam ang katarungan? Binabaluktot ba ng iyong alahayam ang tama? Noong ang iyong mga anak ay namumuhay ng panatag, ibinigay sila ng iyong alahayam sa kapahamakan, sa kabila ng mga handog para sa kasalanan na iyong inialay para sa kanila. Ngunit ikaw ay inosente at masigasig na hinahanap ang iyong alahayam at dumadalangin sa kanya, sapagkat ikaw ay dalisay at matuwid. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya kumikilos para sa iyo upang ibalik ang iyong kasaganaan. Medyo may pagkasarkasam dito si Bildad, no? Oo. Ikaw ay matuwid, ganyan. Pero yung mga anak mo ay kinuha ng iyong alahayam. Habang nag-aalay ka pa noon ng mga ng mga handog na para sa kasalanan, di ba? Oo. Pero ikaw ay matuwid, di ba? Sarcastic, ano? Verse 7. Noon, tila payak ang iyong simula, kaya tiyak na magiging sagana ang iyong hinaharap. Kahit na tayo ay ipinanganak lamang kahapon at walang nalalaman, ang ating mga araw sa mundo ay mabilis lumilipas. Ngunit maaari nating tanungin ang nakaraang henerasyon at alamin kung ano ang natutunan ng kanilang mga ninuno. Hindi ba nila ihahayag ang kanilang mga salita at tuturuan ka mula sa kanilang pangunawa? Tatangkad ba ang papiro kung walang lambak lubog? Mabubuhay ba ang tambo kung walang tubig? Habang lumalaki at hindi pa napuputol, mas mabilis pa itong manatutuyo kaysa damo. Ganyan ang kapalaran ng lahat ng tao. Parehong ang matuwid at ang masama ay papanaw. Ang kanilang pinagkakatiwalaan ay hindi matibay, tulad ng sapot ng gagamba. Sila ay sumasandal dito, ngunit bumibigay ito. Kumakapit sila rito, ngunit hindi ito nagtatagal. Sila ay tulad ng halamang sagana sa tubig sa ilalim ng araw na pinapadami ang mga sangan nito sa hardin. Pinabalot nito ang mga ugat sa tumpok ng bato at hinahanap ang puwang sa pagitan ng mga bato. So parang si Bildad parang inaano niya lahat ng paniniwala ng tao. Dinidis sa lugar niya. Ngunit kapag ito ay binunot mula sa kinalalagyan nito, ang dakong iyon ay itinatakwil ito at sinasabi, hindi kita hinawakan kailanman. Tiyak, ang buhay nito ay malalanta at mula sa pinag-ugatan nito, may ibang halamang tutubo. Tiyak, ang iyong alahayam ay hindi nagpapalakas ng kamay ng mga masasama, ngunit hindi ka rin niya hinahawakan. Parang baliwala lang ang tao, kumbaga, sa alahayam. At pagkatapos mong mabunot, sasabihin ni Yahweh, iyong alahayam, hindi kita hinawakan kailanman. Ngunit sa isang sandali, pupunuin niya ang iyong bibig ng tawa at ang iyong mga labi at puso ng panandaliang galak. Pagkatapos, pahihintulutan niyang bunutin ng iyong mga kaaway ang iyong mga tolda at damitan ka ng kahihiyan. Parang sinasabi nito, baliwala lang yung mga hindi panghabang buhay. Parang ginagawa lang na laruan ang tao. Oo.
parang walang habang buhay, parang panandalian lang ang buhay, ang pag-aalaga ng alayam. Baliwala lang. Panandalian lang yung bibigyan ka ng saya at buhay, then wala lang. Parang ganon. Pinagdudusa ni Bildad si Job. Patuloy na pinahirapan ni Bildad si Job. Tunay ngang alam mo na totoo ang aking sinabi. Paano mapapatunayan ng isang hamak na tao tulad mo ang kanyang kawalang sala sa harap ni Yahweh, yung alayam? Kahit naisin ng tao na makipagtalo sa kanya, hindi nila siya masasagot kahit isang beses sa 1,000. O, kahit 1,000 hindi sasagot ang alahayam daw. Maaaring sabihin mo na malalim ang karunungan ng iyong alahayam. Napakalawak ng kanyang kapangyarihan at walang sino mang lumaban sa kanya ang hindi napahamak, na kanyang inililipat ang mga bundok na hindi nila nalalaman at ibinabagsak ang mga ito sa kanyang galit, na niyayanig niya ang mundo mula sa kinalalagyan nito at pinapanginig ang kailaliman nito, na kanyang inuutusan ng araw na huwag magbigay ng liwanag at kanyang tinatakpan ang ningning ng mga bituin, na siya lamang ang naguunat ng kalangitan at lumalakad sa ibabaw ng mga alon ng dagat, na siya ang may likha ng mga galaksiya at mga konstelasyon ng sansinukob, na gumagawa siya ng mga kababalaghan na hindi kayang unawain at ng mga himala na hindi mabilang, na kapag siya ay dumadaan, walang sino mang nakakakita sa kanya. Kapag siya ay dumating, walang nakakaramdam sa kanya. Kung siya ay aalis, sino ang makapipigil sa kanya? At sino ang makapagtatanong sa kanya, saan ka pupunta? Kung gayon, paano mapapatunayan ng isang hamak na tao ang kanyang kawalang sala sa harap ng iyong alahayam? Hindi niya pinipigil ang kanyang galit kahit ang mga hukbo ni Rahab, ang halimaw ng dagat na si Rahab, ay nanginginig sa kanyang harapan. So itong si Bildad, ginamit to ni Satanas na kutyain ang alahayam, di Oo. ba? Oo. Hindi lang ito para kay Job pati yung alahayam ginamit si Bildad ni Satanas. Paano mo siya mapapasubalian? Paano mo siya makakausap upang ipagtanggol ang iyong sarili? Kahit ikaw ay inosente, hindi mo siya masasagot. Ang magagawa mo lamang ay magmakaawa sa kanya. Parang masyadong pinalalayo ni Bildad ang alahayam sa tao, di ba? Oo. Napakataas niya, napakalaki. Sino ka ba? Di ba? Oo. Kahit na tinawag mo siya at sumagot siya, huwag mong isiping pakikinggan kanya. Dudurugin kanya sa pamamagitan ng unos at pararamihin ang iyong sugat ng walang dahilan. Hindi kaniya bibigyan ng pagkakataong huminga, kundi ilulublob ka sa paghihirap. Ang lupit ng alahayam, no? Kung lakas ang pag-uusapan, siya ang makapangyarihan. At kung katarungan ng usapin, sino ang makakahamon sa kanya? O, samantalang, di ba, nagkipag-anuhan pa si Moses? Oo. Debate pa sa alahayam, di ba? Kabaliktaran nga ang sinasabi dito ni Bildad, Bildad. oo. Na hindi ka, Ipagbargainan nga. oo, parang mabagsik, pangilagan nyo mo ang alahayam. Hindi ka pwedeng mag-reasoning sa kanya. Di ba? Baliktad talaga, no? Kahit ikaw ay inosente, ipagkakanulo ka ng iyong sariling bibig. Kahit ikaw ay walang sala, hahanapan ka niya ng pagkakamali at huhusgahan bilang may sala. O, parang ginagawa to ng gobyerno. Hahanapan ng pagkakamali, Oo nga huhusgahan. Parang parang ang gobyerno natin ngayon. Oo, sinasabi. Lahat ng matuwid, hahanapan ng mali. Oo, di ba? ng kaso, gagawin ka ng kaso. Kung wala kang kaso, gagawan ka ng kaso. Kasi matuwid ka. Oo, So, dapat, ganyan ang kakampi ka Bildad. nila. Pag hindi ka matuwid, kakampi ka nila. Oo. Oh. Pag So, matuwid ka, lahat ng matuwid, hahanapan ng kamalian.
Laban sa Ayaw yung kanila. makisama sa ano Oo. ha? Ayaw makisama sa sistema namin ha? Oo. Diba? Okay. Verse 21. Kitang-kita dito ang sistema natin ngayon, ah. Oo, Sanksyonan ka. hindi. Mm. Sabi, kahit ikaw ay walang kasalanan, wala siyang malasakit sa iyo, sapagkat sa kanyang paningin, isa ka lamang uod. Talagang Wow. masyadong pinababa ang Oo. ano ng Grabe, tao. no? Pareho lang ang lahat ng ito. Kaya sinasabi ko, pinupuksa niya ang parehong matuwid at masama. Kapag may salot na biglang kumitil ng buhay, kinukutya niya ang dalamhati ng mga inosente. Oh, Kita mo, parang, parang yan ang nangyari sa atin ngayon, ah. oo. Kung Kinukutya pa kailan, niya ng ano. Oh, bibigyan kanya ng ano, ng ano, yung mga paano na, pa-expired ng mga bigas, Oo mga, nga. yung mga expired ng ano, delata, Oo. noodles. Lahat ng lahat ng Lulubukin ka biktima pa ng lalo. ano, yung mga Oo, nabiktima ng baha, bebentahan yan. ka pa ng 20 pesos na bigas na Oo, halos yun. hindi na makain. Oo. Hmm. Lugmok ka na nga, lalo ko pang Lalo ilulugmok. ka pang ilulugmok. Grabe, oh. Ibebenta nila yung magaganda. Oo. Pagkakakitaan pa yung mga Mm. donasyon na maganda. O verse 24. Kapag ang isang lupain ay bubagsak sa kamay ng masasama, tinatakpan niya ng piring ang mga mata ng hukom nito. O Oo. kung hindi siya, sino pa ang may kagagawa nito? O nga Oh, naman. biruin mo. Kaya nga nakapiring ang ano hukom natin eh. Oh, tingnan mo. Oo. Natatakpan ng maleta ang mga ano, ang mga hukom natin. Kaya pala yun ang ano, sa gisag. Oo. Nakapiring. Kaya pala Ah, nakapiring. So dito pala yung nagmula. So, ibig sabihin, talagang nasa sistema ng ano ng Oo. kadiliman na the prince of this world nga talaga ay si Yes. Satanas. Oo. Sabi. Pati ang ating hukuman. Diba? Mm. Okay, So, verse 25. Nakapiring, ano? oo. Dito Verse pala yung 25. nagmula, ano? Sumagot. Oo, ito pala. Dito pala ginawa nilang ano. Nanggaling yung tumugma. ano. Just, Oo, tumugma Tumugma. sa sistema natin. Oo. Okay, verse 25. Sumagot si Job kay Bildad at sinabi, ang aking mga araw ay mas mabilis pa kaysa sa isang tumatakbo. Lumilipas ang mga ito nang hindi ko man lang natatanaw ang kagalakan. Ito si Job yung sasalita nito. Oo. Sila ay inaanod na parang mga bangkang yari sa papiro, tulad ng mga agilang sumisisid sa kanilang biktima. Kung sasabihin ko, kakalimutan ko ang aking hinaing, babaguhin ko ang aking mukha at ngingiti. Ang hirap kaya nun. Natatakot pa rin ako sa lahat ng aking paghihirap, sapagkat alam kong hindi mo ako ituturing na walang sala. Yamang ipinapalagay mo nang ako ay may sala, bakit ko pa ipagpapatuloy ang walang kabuluhang pakikibaka? Ba't pa ako makipagtalo? Oo. Sinasabi mo, guilty talaga ako. Oo. Kahit hugasan ko ang aking sarili ng sabon at linisin ang aking mga kamay ng pulbos na panlinis, ilulubog mo pa rin ako sa pusalian, kaya't pandidirian ako maging ng aking sariling kasuotan. Ngunit siya ay hindi isang hamak na tao na tulad ko na maaari kong sagutin o harapin sa isang hukuman. Kung mayroon lamang tagapamagitan sa pagitan namin, isang taong maglalapit sa amin, isang mag-aalis ng pamalo ni Satanas mula sa akin upang hindi na ako matakot sa kanyang pagpapahirap. So, naghahanap siya ng abogado, ano? Kung gayon, ako ay makapagsasalita ng walang pangamba sa kanya. Ngunit sa kasalukuyang kalagayan ko, hindi ko magawa. So, alam niyang pinahirapan siya ni Satanas. No? Oo. Parang sabi niya, ano pang sa isa may kipagtalo ako sa'yo, hinusgahan mo na ako. Nilublob mo na ako sa pusalian. O Kabanata 10. Nagpatuloy si Job sa pagsasalita. Nasusuklam ako sa aking sariling buhay. Kaya't ipapahayag ko ng malaya ang aking dalamhati at magsasalita ako sa kapaitan ng aking buong pagkatao. Sinasabi ko kay Yahweh, huwag mo akong ideklara na may sala.
kundi ipaalam mo sa akin kung ano ang mga paratang mo laban sa akin. So, humingi siya ng kalinawan, o dahilan, di ba, ng kanyang ah, nalulugod ka ba na ako ay pahirapan ni Satanas at hamakin ang gawa ng iyong mga kamay? So, hindi siya naniniwala na ang alahayam talaga nagpahirap sa kanya, no? Oo. Ganyan pananalig niya sa alahayam. Mm. Mayroon ka bang mga matang tulad ng sa tao? Nakikita mo ba tulad ng isang mortal? Ang iyong mga araw at taon ay hindi tulad ng sa tao. Alam mo ang aking mga kasalanan at pagkakamali. Kahit na alam mong wala akong sala at walang sino mang makapagliligtas sa akin mula sa kamay ni Satanas. Iyong sariling mga kamay ang humugis at lumikha sa akin. Ngayon ba ay ipahihintulot mo kay Satanas na ako ay wasakin? Alalahanin mong hinubog mo ako mula sa putik. Ibabalik mo ba ako ngayon sa alabok? Hindi ba't ibinuhos mo ako tulad ng gatas at pinatigas tulad ng keso, binihisa ng balat at laman, at hinabi ng mga buto at litid? Binigyan mo ako ng buhay at ipinakita ang iyong kabaitan, at sa iyong patnubay binantayan mo ang aking buong pagkatao. Yeah, sa English ito ay soul, ano? Mm. Buong pagkatao. Verse 13. Ngunit itinago mo ang lahat ng ito sa iyong puso at alam kong ang mga sagot ay nasa iyong isipan. Kung ako ay nagkasala, hindi mo ba parurusahan ang aking pagkakasala? Kung ako ay may sala, kahabag-habag ako. Ngunit kung ako ay inosente, paano ko maipagtatanggol ang aking sarili sapagkat ako ay puno ng kahihiyan at nalunod sa aking pagdurusa? Kung itataas ko ang aking ulo, tinutugis mo ako tulad ng isang leon at muli mong pinakakawalan ng iyong dakilang kapangyarihan laban sa akin. Si Satanas ay naghaharap ng mga bagong saksi laban sa akin upang pukawin ang iyong galit sa akin. Bakit mo pa ako inilabas mula sa sinapupunan? Sana ay namatay na ako bago pa man ako makita ng sinuman. Kung sana ay hindi na lang ako isinilang o kaya ay dinala na agad mula sa sinapupunan patungo sa libingan. Hindi ba't halos tapos na ang aking kaunting mga araw? Iwaksi mo si Satanas mula sa akin upang kahit sandali ay makadama ako ng kapahingahan bago ako pumaroon sa lugar na wala ng pagbabalik, sa lupaing mapanglaw at lubos na kadiliman, sa lupaing pinakamalalim na gabi kung saan pati ang liwanag ay namamatay. Anong ibig sabihin niya dito kaya? Parang parang hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. O kung ako may kasalanan, sabi niya, yung kasalanan ko ang iyong parusahan, pero kung wala akong pagkakasala, hinahayaan kasi ng alahayam si Satanas. Sabi niya, hindi na lang ako pinanganak. Kung ganito rin lang, sana mamatay na lang ako, di ba? Tapos ngayon, sabi niya, mabilis ang panahon, yung buhay niya, malapit na. Kaya, hinayaan niyang ilabas niya ang kanyang mga humutok sa alahayam. Yeah, di ba? Oo. Sabi Ito niya, nga yung yung sabihin mga ko na, dalamhati. Pero ito ang madalamhati niya. tinutukoy niya kasi dito, bago ako pumaroon sa lugar na wala ng pagbabalik, sa lupaing Kamatayan. mapanglaw at lubos na kadiliman. So, Oo, kamatayan. yung kamatayan ang tinutukoy niya dito, pero parang wala pa siyang alam kung saan nga ba patutungo ang kaluluwa pag namatay. Kasi parang ito, yung lubos na kadiliman, sa lupaing pinakamalalim ng gabi kung saan pati ang liwanag ay namamatay. So wala nang parang kawalan ng pag-asa. Ang kamatayan na isang Tingin ko, kawalan ng pag-asa. oo. At So, saka parang siguro may niya yung diwa. Kasi yung liwanag ay namamatay. Kahit yung diwa niya wala. Mas gustuhin pa niya kaysa kanyang paghihirap. Kahit yung oo. kanyang diwa ay mamatay na rin. Di ba? Hmm. Parang, bakit mo pa ako sinilang? Parang, sana hindi na siya create. Yun ang parang Oo. niya.
So parang dito, Sobrang wala pang alam si Job ng life after death. kahit nga life after death eh. Sabi niya, kahit hindi na siya sana, hindi na siya talaga create. Oo. Sa At yung sobrang liwanag ay yun, sa namamatay. Kasi, sobrang bigat ng si, niya, ito mo, sa lupaing dinaranas. pinakamalalim na gabi, kung saan pati ang liwanag ay namamatay. Even pati yung Mm. diwa niya ay namamatay na. Mm-mm. Buti pa yung wala ka talagang malay, di ba? Kesa Oo. yung kanyang paghihirap. Mm-mm. Okay. Kabanata 11. Alalahanin natin, itong kapanahunan ni Job. Sa bati sa mga pagsasaliksik mo, sis, ano to eh, so si Job ay bandang, Nasa Middle, malapit to sa lahi Middle ng East? mga Oo. Edomite, di ba? Oo. Kasi si Eliphaz ay lahi ni Esau sa kanyang Canaanite na asawa. Si Oo. Eliphaz, di ba? Descendant Mm. siya ni So ito, Ada ba yun? At maging ito si sino Sofar ba yung at saka si Bildad ay mula din sa kanya sa mga angkan ni Esau na anak ng mga Canaanites, di ba? baka naman to si Job, anak naman galing sa anak ni Ishmael, kay Oo. Kay Mahalat. Basimat. Basimat Oo. eh? Mahalat, Mahalat, mother. Oo, oo. kasi ah naniniwala siya sa So, Alahayam, nag-aalay oo. siya eh. Ang Parang ni Abraham yan, di ba? Oo, ang sure lang tayo na isang Shemite ito si Job. Si Job. Mm. Oo. Pero yung kanyang mga sinasabing kaibigan na Oo, mga ginamit ng kaibigan niya ay mula ng sa mga Kanaanite. Kanaanita. Oo. Baka sa linya ng mga Mga ni asawa Esau, sa mga ni naging asawa niya. Esau na Oo, kasi Kanaanite. Eliphaz, kasi si Esau may anak na Eliphaz sa Mm. kanyang Kanaanitang asawa. Okay. So, kasi ang mga pangalan ay ginagamit, di ba, sa angkan. Oo. Ang ganyang. So, kabanata, 11. So, itong panahon na to, panahon pagkatapos ni Esau at saka ni Jacob, pero hindi pa ng mga Israelita. Maaaring hindi pa, Wala pa no? dito Wala pa malamang wala pa dito ang mga Israelita. baka nasa Egypt pa, no? Mm. Yung 500 years. Ang panlilinlang ni Zophar. Pagkatapos ay sumagot si Zophar na naamatay kay Job. Si Zophar naman. Oo. Mananatili bang hindi sinasagot ang iyong mga damdamin? Makatarungan ba ang mga hinanakit mong ito? Mapapatahimik ba kami ng iyong mga salitang puno ng kawalang pag-asa? Wala bang sisita sa iyong mga walang basehang argumento? Sinasabi mo sa iyong alahayam, matuwid ang aking mga gawa at ako ay walang sala sa iyong paningin. O kung sana ay magsalita ang iyong alahayam sa iyo, kung sana ay ibukan niya ang kanyang mga labi laban sa iyo at ipahayag sa iyo ang mga lihim ng karunungan. Sapagkat ang tunay na karunungan ay may dalawang panig, ang kaalaman ng mabuti at masama. Ito ang katotohanan. Tinalikuran ka na at kinalimutan ni Yahawa, iyong alahayam. Ayun, na siya. Maaarok mo ba ang isipan ng iyong alahayam? Masusukat mo ba ang kanyang mga hangganan? Mas mataas pa ito kaysa sa langit. Maaabot mo ba? Mas malalim pa ito kaysa kailaliman. Maunawaan mo ba? Ang kanyang sukat ay mas mahaba kaysa sa daigdig at mas malawak kaysa dagat. Kung siya ay dumating at ibilanggo ka at magtipon ng hukuman, sino ang makakatutol sa kanya? Tiyak na nakikilala niya ang mga mapanlinlang. Hindi ba niya mapapansin kahit ang pinakamaliit na kasamaan sa iyo? Parang ginagawa niyong korap ang alaya, pinalalayo Oo. niya, no? Ang Mm. iyong pagiging inosente at mabubuting gawa ay hindi na bibilangin. Ngunit kung tatalikuran mo ang iyong alahayam at kung aalisin mo ang mga handog para sa kasalanan mula sa iyong mga kamay, iiwan ka ni Satanas na Diablo. Oh, Oo, 'di ba? kasi naghahandog siya kaya sabi niya kasi naghahandog ka kaya kaya inaano ka ni Satanas.
Kaya Oo. pinapasakitan ka ni Satanas. Diba? Oo. Ito, Kapag ito, nangyari ito, oo, oo. Naalala mo ba sige sis sis, dito ang komento ng mensahero? ano Sabi, sabi niya? sabi niya, kaya yung mga gumagawa daw ng ng masama, wala silang parang nakikita natin na, Paghihirap, oo, hayahay ang ang sarap naman buhay. ng buhay nila, hayahay Oh, talaga sila eh. hindi Pero makikita mo pinapersecute ang sasama ng ginagawa nila. O kasi kahit na nasa panig. oo, kasi nasa panig ka ng kadiliman. Ngayon, Oo. sabi niya nga, ah, na yung sinasabi daw ng kanyang mga magulang na kung nasaan daw ang debosyon ay naroon ang tentasyon. Oo, persecution, di ba? Oo, yung persecution, yung ganon. Oo, Kaya tama. sabi, ah, yun yung sinasabi nga na wag ka nang maging wag ka nang masyadong maging mabuti, sabi niya. Oo, Kasi deboto sa alahayan ang mo. mga mabuting tao ay madaling mamatay. Pero At yung saka mga pinahihirap ang buhay, Oo, pinahihirap ang pinapahirap buhay. ang buhay. Pero yung mga Oo. masasama, 'di ba, matagal mamatay? Mm. At saka Oo. hindi na sila pakikialaman ni Satanas kasi Oo, nasa hindi na na siya, kasi nasa nasa kampo kanya na na nga, niya. nasa panig niya na. So hindi na siya Oo. pakikialaman ni Satanas. Oo. Hayahay ang buhay. Oo, Nasa kampo na hayahay. niya eh. Ang Mm. uusigin niya ang mga nasa Ang mga panig ng nasa alahaya. katuwiran. So talagang Yun. angkop na angkop sa nararanasan ng bansa natin ngayon, lahat Mm-mm. ng mga nasa katuwiran ay inuusig. Kita mo, pinakukulong, ah, Pinadadala sa dahig, oo, ano? pinadadala sa dahig, tapos, kumbaga kung walang kaso, gagawan ka ng kaso, kung Oo. ano, um, Black propaganda, fake oo, news, yan. tatakutin ka, ayun, Diba to, no? oo, grabe, no? So, Pero may, hindi lang ito, dito lang sa, pero nangyayari ito sa buong mundo actually. oo, Sa kumbaga, buong ito, mundo. yung nangyari dito kay Job ay talagang kitang-kita natin sa panahon natin, di ba? Mm-mm. Mm. Kung aalisin mo ang mga handog para sa kasalanan mula sa Oo, iyong mga kamay, iiwan ka ni iiwanan Satanas ka sa na ni Diablo. Satanas. O, biruin mo. Oo. Kaya huwag ka na magpakabuti. Huwag ka na Oo. maghandog sa alahayam mo para iiwan. May promise no? Okay. Okay, punta Mm. tayo. Verse 15. Kapag nangyari ito, ikaw ay mapapalaya mula sa mga paghihirap, maitaas mo ang iyong mukha, maitataas. Mm. Lagyan natin ng yun. Maitataas mo ang iyong mukha, mananatiling matatag, at mawawala ng mga alalahanin. Ito kasi yung mga pinagyayabang ng mga nasa kabilang panig. Oh, kami Oo. umaasenso, ang laki ng bahay namin, di ba? Mm. Mga kami, nagkakasayahan kami, umaagos ang biyaya, yan. Oo, Kaya kami bumabaha ang lumalaki mga kasi, mali-malitang pera. oo, O, 'di ba? kaya kami umaasenso kasi sa aming sariling lakas. Mm. At saka, 'di ba? Ibig sabihin, kami At saka, ang yun tama, nga, ang kayo ay sabi, mali. mahal sila Oo, ng kanilang pinuno. oo, mahal kami ng aming idolo, yan. Mm. Okay, Yung verse idolo nila. 16. Oo. Kaya yun ang ginagamit ng mga prosperity gospel, di ba? Oo. Kaya pinapalawak ang kanilang ah, property dahil nasa sila, lumalapit sila sa kanilang idol. Okay. Mm. Verse 16. Tiyak na malilimutan mo ang iyong mga siliranin. Maaalala mo ito tulad ng tubig na dumadaloy palayo. Ang buhay mo ay magiging mas maliwanag kaysa sa katanghaliang tapat, at ang dilim ay magiging gaya ng umaga. Dadami yung kanyang mga property, no? Mm. Tapos, magiging panatag ka sapagkat may pag-asa. Kapag lumingon ka sa paligid, may kapahingahan at katiwasayan. Oo, walang gagambala sa kanya. Mm. Hihiga ka nang walang sino mang magdadala ng ligalig sa iyo, at marami ang maghahangad ng iyong pabor. Ngunit manlalabo ang mga mata ng parehong matuwid at ng masama.
Mabibigo ang kanilang pag-asa sapagkat kapwa sila mamamatay. O, parang lumayo ka na lang. Hindi naman niya sinabi na lumapit ka kay Satanas, pero lumayo ka Oo. na lang sa iyong alahayam para hindi Oo. ka usigin ni Pababayaan Satanas. ka, oo. Oo, pababayaan ka na lang ni Satanas. So, half-truths, ano? Oo. Ano? O, Kabanata 12. Si Job. Ito naman si Job naman na nagsalita Mm. dito. Pagkatapos ay sumagot si Job kay Zophar, walang alinlangan, kayo ang mga taong ang kamangmangan ay may halaga, at ang iyong kalokohang karunungan ay mamamatay kasama ninyo. Ngunit Oo. may isip din ako tulad ninyo. Hindi ako mababa kaysa sa inyo. Sino ba ang hindi nakakaalam ng inyong mga pangangatwiran? Ako ay naging isang katatawanan sa inyong lahat. Isa lang na pinagtatawanan. Kahit ako ay matuwid at walang dungis. Ang mga namumuhay ng maayos ay hinahamak ang aking kahirapan. Ngunit ako ay patuloy na kumakapit kay Yahawa, aking alahayam. Masasabi ninyo, ang mga tahanan ng mga mandarambong ay payapa, at ang mga lumalaban kay Yahawa ay tiwasay, sapagkat hawak sila ni Yahawa sa kanyang kamay. Ngunit tanungin mo ang mga hayop, at sasabihin nila sa iyo, o makipag-usap ka sa lupa, at tuturuan ka nito, o hayaang ipahayag sa iyo ng mga isda sa dagat. Aling nilikha ang hindi nakakaalam na ang kamay ni Yahawa ang may gawa nito? O nga naman. Mm. Nasa kanyang kamay ang buhay ng bawat nilalang at ang hininga ng buong sangkatauhan. Hindi ba sinusuri ng tainga ang mga salita tulad ng dila na lumalasa sa pagkain? Oo, tama. Ibig sabihin, ah suriin ang lahat ng iyong naririnig o Mm. nalalasahan, no? Hindi ba't sa matatagpuan ang karunungan? Hindi ba't ang mahabang buhay ay nagdadala ng pangunawa? Kaya hawa ang karunungan at kapangyarihan, ang payo at kaunawaan ay kanya. Ang winawasak niya ay hindi na muling maitatayo. Ang sinumang ibilanggo niya ay hindi maaaring palayain. Kung pigilan niya ang tubig, nagkakaroon ng tagtuyot. Kung pakawalan niya ito, bumabaha at sumisira sa lupa. Sa kanya ang lakas at kaalaman. Kapwa ang nandaya at ang nadaya ay nasa ilalim ng kanyang kapahamahalaan. Dinadala niya palayo ang mga pinunong walang dangal at ang mga di makatarungang hukom ay ginagawang hangal. Tinatanggal niya ang mga gapos ng mga binihag ng mga hari at binibigkisan sila sa kanilang baywang. Pinapatnubayan niya ang mga saserdote sa kanilang landas at ibinabagsak ang mga tiwaling opisyal. Oh, may saserdote na ng panahong ito. Oo. So may Oo, okay. saserdote na nga. So ibig sabihin after na ito ng ano ng mga hari. Oo. Lang Leviticus at saka ano. So tama Oo. lang. Tama lang Oo. ating placing. Okay. Mm. Pinatatahimik niya ang mga huwad na propeta at inaalis ang pangunawa ng kanilang nakatatanda. Okay. Oo. Binubuhos niya ang paglilibak sa mararangya at inaalisan ng lakas ang mga makapangyarihan. O tama, Okay. 'di ba? O binabagsak ang mga tiwaling opisyal. Oo. Kaya At ang saka mga tiwaling mararangya. opisyal natin ngayon, humanda na kayo. Ay, oo. Pero tingnan natin kung Oo. may kailangan talaga yung puno Oo. matanggal. Kailangan talaga na ano ang mula sa puno ang bunga ay Sa ugat. makikita, oo, makikita sa pinakamababa. Oo, kaya ah, binubuhos niya ang paglilibak at saka Mm. inaalisan ng lakas ang makapangyarihan. Okay. Yun. Ganda. Verse 23. Kaya niyang itanyag ang isang bansa o wasakin ito. Kaya niyang palawakin ang isang bayan o pangalatin sila. Tulad nangyari sa atin, no? Mm. Inaalisan niya ng katinuan ang masasamang namumuno sa mundo at Diba? hinahayaan silang, parang si Biden to ah. Oo. Oh. At hinahayaan silang gumala ng walang patutunguhan.
Nag-aapuhap sila sa kadiliman ng walang liwanag. Pinasusuray niya sila tulad ng mga lasing. Parang si Nebuchadnezzar to, no? Oo. Yung dito sa verse 22, yan o. Inihahayag niya ang mga nakatagong bagay at pinaliliwanag ang kadiliman. So, yun Oo. po, yan ay nangyayari na din ngayon. Oo. Sa pinaliliwanag Exposing. ang kadiliman, alam mo yung black Oo. hole? Alam Oo. na yung mga sa science dito Mm-mm. mga nakatagong bagay, yung mga tinatago, no? Lahat ng kanilang Bihayag mga na. itinatago ay inilalantad na. So, exposing their wickedness. Mm-mm. Okay. Kabanata 13, pagtatanggol ni Job sa sarili. Yun. Nakita ng aking mga mata ang lahat ng ito. Narinig at naunawaan ng aking mga tainga ang inyong mahihinang argumento. Ang inyong nalalaman ay alam ko rin. Ngunit ang aking nalalaman ay hindi ninyo alam. Ayun, Ano ito to ng yung Dali parang ito yung statement ng mensahero, 'di ba? Oo, di ginagaya natin. Oo, sabi niya, wag na nga kayong makipagtalo diyan sa mga ayaw maniwala. Sabihin niyo na lang diyan sa mga Oo. mga pastor, sabi niya, na mga Mm-mm. nangangaral sa inyo na hindi nila nalalaman ang kanilang pinapangaral. Sabihin niyo Oo. sa kanila, lahat ng pinapangaral niyo, alam ko rin. Pero yung alam ko, hindi niyo alam. Oo, tama. Oo, 'di ba? Mm. Tapos meron pa, hindi ako mababa kaysa sa inyo. O Ayun. verse 3. Ngunit nais ko makipag-usap kay Yahawa at ipagtanggol ang aking kaso sa kanya. Subalit kayo, sinisiraan ninyo ako ng mga kasinungalingan. Kayo ay mga tagapagtanggol ng Diablo, kayong lahat. Hmm. Alam niya, no? Kung Oo. mananahimik lamang kayo ng lubusan, iyon sana ang tunay na karunungan para sa inyo. Oh, parang inaano Hmm. siya no? Oo, Nirarattle siya nirebuke niya. Oo, lugmok nirebuke na niya din. Oo. Madadaldal no? Hmm. Ngayon, pakinggan ninyo ang aking mga argumento. Unawain ninyo ang aking mga pangangatwiran. Magsasalita ba kayo ng kasinungalingan alang-alang kay Yahawa? Magsasalita ba kayo ng panlilinlang tukol sa kanya? Kikilingan ba ninyo siya? Ipagtatanggol ba ninyo ang isang kaso laban sa kanya? Mabuti ba ang mangyayari kung susuriin niya ang inyong mga argumento? Malilinlang ba ninyo siya tulad ng layunin ninyong linlangin ako? Tiyak na hahatulan niya kayo kung palihim kayong kumikiling sa isa. Hindi ba kayo natatakot sa kanyang katuwiran? Hindi ba kayo nangangamba sa kanyang galit? Okay. Ang inyong mga kasabihan ay tulad ng abo, at ang inyong mga pangatwiran ay tulad ng luwad. Oo. Manahimik na lamang kayo at hayaan ako magsalita. Ano man ang mangyari, hayaan na lamang mangyari. Bakit ko, kay sira-sira, no? Oo. Bakit ko ilalagay ang aking sarili sa inyong paglilitis? Bakit ko hahayaang ilagay ninyo sa panganib ang aking buhay? Kahit patayin man ako ni Satanas, ipagtatanggol ko pa rin ang aking pagiging inosente sa harapan ng alahayam. Tama, no? Oo. Tunay ngang ang aking mga argumento ay maghahatid sa aking paglaya, sapagkat walang taong liko ang maglalakas loob humarap sa kanya. Pakinggan ninyong mabuti ang aking sinasabi. Hayaang umalingaw-ngaw sa inyong pandinig ang aking mga salita. Ngayon na inihanda ko na ang aking kaso, natitiyak kong mapapawalang sala ako. Kung may sinuman na makapagpapatunay ng aking pagkakasala, mananahimik na lamang ako at mamamatay. Oo, kung may makakapag challenge niya, no? Nawa ay ipagkaloob sa akin ni Yahawa ang dalawang bagay na ito at haharapin ko kayo. Hayaan niyang bawiin ni Satanas ang kanyang kamay mula sa akin kahit sandali lamang at ihinto ang aking pagdurusa. Pagkatapos, ipatawag ninyo ako at ako ay haharap. Siguro ninyo is small n to. Oo. Ipatawag ninyo ako at ako ay haharap. Hayaang magsalita ako at ipagtanggol ang aking kaso.
Ilan bang kasalanan at pagkakamali ang nagawa ko? Patunayan ninyo sa akin ang aking mga pagkakamali at kasalanan. Bakit ninyo ikinukubli ang inyong mukha at itinuturing akong kaaway? Small n to. Nag-auto correction to eh. Ang inyong mukha. Hahayaan ba ng alahayam na pahirapan ni Satanas ang dahong hinihipan ng hangin? Hahabulin ba ni Satanas ang tuyong ipa? Sapagkat isinusulat ninyo laban sa akin ang mga mapapait na bagay at ibinabalik sa akin ang mga kasalanan ng aking kabataan. Siyempre, yung kabataan niya, di ba, na ano na niya yan, burnt offering na niya yan. Sin offering. Ikinadena ni Satanas ang aking mga paa. Binabantayan ninyo ang lahat ng aking landas sa pamamarka ng mga bakas sa aking mga paa. Kaya't unti-unti ako naglalaho na parang bagay na nabubulok, tulad ng kasuotang sinisira ng mga uod. Okay? Kaya pa? Kabanata 14. Ang panlilinlang ni Zophar. Maikli ang buhay ng tao at puno ng kaguluhan. Sila ay sumisibol na parang mga bulaklak at natutuyo agad. Tulad ng aninong naglalaho, hindi sila nagtatagal. Itutuon mo ba ang iyong mata sa kanya? Sa kanila. Ang inyong mata sa kanila? Itutuon mo ba? So kausap niya dito ang alahayam? Hindi. Ang panlilinlang ni Zophar. Kasi kay capital M idadalhin mo ba sila sa iyong hukuman para hatulan? Ang kinakausap ni Zophar dito sa alahayam. Hindi, si Job ata ang kausap niya eh. Hindi, ito para nagkikipag siya nagkikipagdebate sa alahayam. Tingnan natin ang English. Chapter 11, no? Oo. Ay, 14. 14 rather. Oo. 14. Mankind has few years to live and is full of trouble. They spring up like flowers and wither away. Like fleeting shadows, they do not endure. Do you fix your eye on them? Will you bring them before you for judgment? Capital. Kinakausap ni Zophar ang alahayam. Parang siya, nag-aabogado para sa Di ba? Oo. Puno ng kaguluhan. Nag-aabogado siya kay Job. Satanas. Ay, kay Satanas. Oo. Oo. Sa itutuon mo ba ang inyong mata sa kanila? Kasi inaanaan yung mga tao no? Di ba? Parang, di ba maliliit lang ang mga tao? Dadalhin mo ba sila sa iyong hukuman para hatulan? Sino sa mga tao ang makapagpapalabas ng malinis mula sa marumi? Wala ni isa. Ang mga araw ng tao ay may hangganan. Ang kanyang mga taon ay itinakda at hindi malalampasan. Kaya talikuran mo ang inyong tapos dito naman humarap siya kay Job. Kaya talikuran mo ang iyong alahayam. Hayaan mo siyang mag-isa hanggang sa italaga niya ang kanyang panahon sa iyo. Gaya ng isang manggagawang upahan. Parang tapos na. Hayaan mo siyang mag-isa hanggang sa, huwag ka nang magkipagdebate. Parang gusto niya mangyari. Hayaan mo na lang alahayam. Para ka na lang manggagawa. Upahan. Ang tao ay walang higit na halaga kaysa sa isang puno. Ang puno ay mas mapalad sapagkat may pag-asa ito. Kung ito ay putulin, tutubo itong muli at ang kanyang mga bagong sanga ay hindi malalanta. Kahit ang mga ugat nito ay tumanda sa lupa at ang tuod nito ay mamatay sa lupa. Sa sandaling maamoy nito ang tubig, ito ay sisibol at maglalabas ng mga bagong usbong tulad ng isang halaman. Ngunit kapag ang tao ay huminga ng kanyang huling hininga at namatay, siya ilalagak sa libingan at wala na. So mas mapalad pa daw ang puno,
Oo. Kasi pag pinutol, lumunga uli. Ang tao, Oo. pag namatay, Uusbong wala uli. na. Pero ang tao, Oo. hindi na. Mm-mm. So, pinapakita Saka lang dito lumababa. na ang kamatayan ay ang kawalan ng pag-asa. Oo. Hmm. At saka parang inaano niya na ah, mas mababa ang tao sa puno, no? Hmm. Tulad ng isang lawa. Kasi hindi nila ano yung diwa ng tao, no? Oo. Katawan lang ang kanilang kanyang ano, yung human flesh lang, yung Oo. flesh and Ang blood lang nakikita kanilang nila, inaano. parang Yun ang ang inaano halaga, nila, oo, ang halaga lang ng tao ay yung flesh, human flesh. human Oo. flesh. Yun ang inaano nila, kanilang sinisale stock lang. Oo. Tulad ng isang lawa na natutuyo o isang ilog na nauubos at nagiging tigang. Gayon din ang tao. Kapag siya ay nahimlay sa libingan, hindi na siya muling babangon. Hanggang sa magwakas ang langit, ang mga tao ay hindi magigising ni maibabangon mula sa kamatayan. O hindi na babangon. So kasi, ang sa kanya, pag namatay ang human flesh, patay na talaga, di ba? Oo, wala Pero ang nang alahas, pag-asa. di ba sabi naman sa Hero, oo, flesh and blood counts for nothing. Oo. Kasi ang diwa, ang mahalaga. Okay. Pinasubalian ni Job si Sophar. Kung ililihim at itatago lamang ako ni Yahawa sa libingan hanggang sa lumipas ang kanyang galit. Parang gusto na rin yung mamatay, no? Pagkatapos, Hmm. itatakdaan niya ang panahon at aalalahanin ako. Kapag ang isang tao ay namatay, hindi ba siya mabubuhay muli? Hindi masasayang ang lahat ng mga araw ng aking pagtitiis. Maghihintay ako hanggang sa dumating ang aking pagkabuhay na maguli. Oo, Oo, alam nila. oo, umaasa Alam naman ni pala. Job. Alam ni Job na Oo. mayroon pang life Kaya after lang, yung death. mga kalaban nga, pinofocus nila sa Oo, katawan yung tao. human flesh lang. Oo. Pero pinofocus nila ang kanilang argumento sa human flesh. Pero Oo. si Job, alam niya na may Na buhay na maguli. mayroong life after death. Mm. Oo, na pansamantala lang ang human ang flesh nito. Okay. Tatawagin ako ng aking alahaya mula sa libingan at sasagot ako. Ibabalik niya ang buhay na nilikhang gawa ng kanyang sariling mga kamay o yung buhay o yung na kanyang mismong ginawa, no? Mm. Pagkatapos, babantayan niya ang aking mga hakbang, ngunit hindi na niya bibilangin ang aking mga pagkakamali. Oh, di Oo, ba? diba? Oh. Ang aking mga kasalanan at paglabag ay lilinisin at ako ay magiging bago. Kaya Hmm. nga 'di ba sabi ng Messiah, you should be born you should be born again, 'di ba? Mm. Ibig sabihin ng born again, ibig sabihin yung Yung, ah yung mamamatay ka sa human flesh mamamatay mo. ka sa flesh, ngunit mabubuhay Oo. ka in spirit o sa In diwa. Oo. another substance, 'di ba? Oo. 'Di ba sabi ng mga walang makakapasok sa makalangit na kaharian, no? Oo. Na mayroong flesh and blood. Mm. Na nakokorap. Okay. Oo. Ngunit, kung paanong ang bundok ay nadudurog at gumuguho at ang bato ay naiaalis sa kinalalagyan nito, kung paanong ang tubig ay nagpupudpod ng mga bato at ang agos ay naglalabas ng lupa, gayon din ninyo winawasak ang pagtitiwala at pag-asa ng iba. Unti-unti, di ba? Yung paano ang agos ay ang tubig ay nagpupudpud ng bato. Ganon, unti-unti, pinong-pino nila sinisira ang pag-asa ng iba. Di ba? Half-truths. Kung Mm. ang kanilang mga anak na namatay ay pinarangalan, hindi na nila ito malalaman. Kung ang kanilang mga supling ay ibinaba, hindi na nila ito makikita. Oo, yung mga namatay, ano? Nilalayon mong wasakin at durugin ang aking dangal, at pagkatapos ay itutulak ako tungo sa pagkalipol. Oo. Nararamdaman ko ang kirot ng aking sariling katawan at nagdadalamhati ako ng mag-isa. At sa gayon, tinuligsa ni Job si Sophar. So may discernment si Job eh. Nalalaman niya kung ano yung
yung mga hidden agenda ng tatlong ito no? Oo. I-discern niya na Mm. ginagamit sila. Oo. So ito ang salita ng alahayam. Ipagpapatulong natin ang mga ni pagkukunwari ni Eliphaz. So, May mga reaction po ba? marami tayong natutunan dito sa ating mga nabasa. So, Oo. napakaganda din na nagkaroon ng arguments yung mga advocates ni Satan at saka yung Alam natin yung kanilang tactic, yung no? advocates naman ng alahayam. Kaya lang, tatlo yung advocates ni Satan, isa lang itong si Job. Oo. So hindi Pero, nga sa dami yun eh. Hindi yan oo, sa dami. hindi Kasi diwa. nasusukat sa dami. Oo. Yung Oo. diwa mo ang pag Kundi ginawa yung ka ng alaya. ang maganda lang kasi dito, kasi talagang kilalang kilala ni Job ang alahayam. At Oo. alam ni Job ang layunin ng alahayam. Kaya nga Yung mga nabanggit niya na, pananalig niya. sino ba ang tao para pagbigyan mo ng pansin? 'Di ba? Oo. So, alam ni Job na napakahalaga ng tao para sa alahayam. Ngunit Mm-mm. sinasabi ng kanilang mga devil's advocate na ito na walang halaga ang tao. Na kapag namatay ang tao ay wala na. Wala na, oo. Oo, para ka lang Focus yan sa human flesh. Ayaw nilang, tinatago nila ang diwa na oo. nananatili, di ba? Hmm. Kaya, actually, inaano nila, kinukurap nila yung sinasabi nilang yung kaluluwa, yung mga multo, Oo. gano'n. Gusto Hmm. nilang ginagaya yung mga para ginagawa niya nakakatakot. Mm. Tapos yung mga nagpapakita daw yung kanyang magulang, gano'n. Mga Oo. yan mga evil spirit din yung gumagawa, ginagaya ang boses, Oo. hitsura, para mapaniwala ka sa So, dapat maging discerning ang ating spirit. Pero Oo. ang kagandahan din nito sa kasi binasa natin sa English, iba talaga pag Tagalog eh. Oo. Pero yung iba yung dating pag Yung talagang mararamdaman mo yung pumapasok talaga sa ating kaunawaan. oo, Kapag ito ay ay ayon sa ating lingwahe. oo, Kaya ito ang isang advantage din na isinali natin ito sa Tagalog kasi talagang ramdam natin at nauunawaan natin kung ano talaga ang kahulugan nito. oo, nasa setting. Saka Oo. kasi may mga term dito na kulang kasi ang English language. Oo. Napakayaman ng ating salita, Oo. no? Kasi, So yun, mga kapatid, sana mga mayroon kapatid, kayong natutunan. Ano o ang komento, inyong komento take o away, magiging take home na knowledge and wisdom dito sa ating natalakay. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? so siguro malinaw naman sa kanila. Oo. So, walang mga katanungan. So, tayo Oo. ay magtatapos na sa isang awit. Yada. Yada. Okay. Salamat mga kapatid. Okay, maraming salamat sa inyo, mga Comment lang kapatid. kayo kung kung Oo, kung mayroon kayong sige, maidadagdag, pwede ba welcome. mag-comment? Pwede ba mag-comment sa YouTube mo? Oo naman, syempre. Pero nag-a-appear naman yung comment. Kasi may mga Ah, comment na hindi nag-a-appear. ah, binibigay naman ng ng YouTube yung mga Ah, comments. okay. Nandito pa kami Makikita mga sa kapatid dashboard. sa inyo. Ano yung sinasabi nyo, kapatid? Nandito pa kami ako nakikinig sa inyo. Yun nga eh. Sabi namin baka mayroon kayong mga komento o ano ang inyong Wala, take home. anong ko-comment namin? Wala nga kaming, lalo ako, wala nga akong alam yan ano i-comment ko. Hindi. Nag-aaral ako eh. Yung I natutunan, am your, natutunan. Kung ano ang I am natutunan your natin. pupil.
kung anong natutunan natin dito sa ating mga binasa. Kasi parang napakayaman ng ating talakayan ngayon dito sa mga binabasa natin. Oo. Ano, si Job ba ay talagang nilalapitan ng talagang lapitin siya ng evil? Si Job? Si Job ba yon? Yung sumusuko na mamamatay na lang sana siya, ganon? Oo, si Job nga kasi dito ang ano, di ba? Si Job dito ang tagapagtanggol ng alahayam. Kasi siya Ah, ay talagang loyal, obedient, and pero siya ano, naman ang righteous. nilalapitan ng tukso. Yes. Kaya nga sabi ng mensahero kung nasaan daw ang debosyon ay naroon ang tentasyon. Kaya Mm. hayahay yung buhay ng ano ng mga masasama, hayahay lang kasi pinababayaan na sila ni Satanas dahil nasa panig na sila ni Oo, Satanas. kasi sa kanila na siya. Oo. Yung Kaya mga, kaya nga 'di ba sis sa panahon natin ngayon makikita natin sa ating pamahalaan 'di ba? Kapag oo, matuwid ka, uusigin ka. 'Di ba? Ikukulong ka, oo. tatapon ka sa ibang bansa, gagawan ka ng kaso, tatakutin ka, kasi hindi ka Oo. nila kapanig. Ngayon, Pero kung kapanig ka ng nila, okay ah, lang. oo, No problem. kumbaga, natatakpan yung mata mo ng mga maleta, hindi ka na, pati yung tainga mo natatakpan, pati yung bibig mo, 'di ba? So, Oo. hayang buhay mo. Lahat ng gusto mo makukuha mo. So, yun ang pinapakita Jet dito sa plane, ating binasa. helicopter. Oo, lahat. Kumbaga, lahat ng buhay na hinangad mo, ninais mo, pinangarap mo, lahat yan makukuha mo nang walang kahirap-hirap. Kasi nasa panig ka nila. So, yun din ang ipinapakita nitong mga nabasa natin. Kapag nasa panig ka ni Satanas, lahat malaya ka, maluwag ang buhay mo. Kaya nga Oo. sabi nito ni ano ng si sino to si Elipas ay si ano si Supar. Ihinto mo na ang pag ano mo, paghahandog mo. Ihinto mo na ang pag ano mo, pagtitiwala mo diyan sa alahaya mo, iwanan mo na 'yan para maging mapayapa ng buhay mo. Pero Iiwan ka din ipinagtakpo ng ko. Satanas. No? Iiwan ka ni Satanas at magiging mapayapa ng buhay mo, maayos na, ganun. Mababalik lahat ng nawala sa'yo, ganyan. Pero pinanghawakan ni Job dahil mas kilala niya ang alahayam kaysa kay Satanas. Oo. Kaya sabi niya, kahit ano pa man ang sabihin niyo, wala akong magagawa sa sinasabi niyo. Basta ako nagtitiwala na ang buhay ko ay hawak ng alahayam. Kaya dito makikita mo na talagang ano, mag-isa lang si Job na tagapagtanggol ng alahayam at yung kanyang tatlong kaibigan daw ay tagapagtanggol naman ni Satanas. So, napakayaman ng ating mga natalakay. So, hanggang sa muli, hanggang sa susunod, wala na bang pahabol mga kapatid na komento at tayo ay magtatapos na? Pwede mamayang, susunod na Oo. kabalata tayo. Oo. Pwede. So, sa susunod Para naman ma-recap natin. sa susunod na pagtalakay. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Tayo ay makikinig muna sa isang awitin. Mabibless, shalawa, mga kapatid. Be blessed. Be blessed. Be blessed, Sarado mga na. kapatid. Oh, see you Oo. again. Yes. Oo. Pero yung kay PRRD, Oh. ang hearing, parang pumapanig sa kanya yung lang ang sinubukan. aking paglingkuran. Pray natin mga kapatid. Ikaw lang ang
aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahwa, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhati kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahwa siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo tuwiring likong puso ko alahayam. Ikaw lang ang aking paglingkuran, ikaw lang ang aking sasambahin. Mananatili ka ba, Yahwa, dito sa puso ko sinasamba. Luwalhati kita. Sa buhay kong ito'y magtatapat, mga pagsubok man o anong hinaharap, patuloy maglilingkod sa'yo, masyayak Yahwa siya'y maghari ka dito sa puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod habang may hininga sa banal mong salita. Ako'y turuan mo, baguhin mo tuwirin ang likong puso ko. Di magbabago laman ang puso ko, maglilingkod sa'yo habang may hininga sa banal mo